Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Ito nga ho ating kausapin na si Congressman Sia Alonto Adjong ng Llano del Sur. Congressman, magandang hapon po. Ay, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa inyong mga tagapakinig. Apo, at Kong, tayo napapakinggan po sa DCME 1530. At regarding po to, dahil yung tulong po ng national government, kumbaga itong kay President BBM, kamusta po ang tulong po, inisyatibo dyan po sa Mindanao po, lalo na dyan sa Llano del Sur? Well, tuloy-tuloy naman po yung mga assistance na binibigay ng ating Pangulo. In fact, nung nakaraang mga buwan, no, napunta po yung ating Pangulo sa ilang lugar dyan sa Mindanao. Sa Bukidnon, Sultan Kudarat, Davao de Oro, Agusan del Norte, kung di ako nagkakamali. Yun po yung bagong Pilipinas Servicio Fair. Kung saan namimigay po ang ating Pangulo ng mga ayuda. No, marami pong mga kategory po na binibigay ng mga ayuda, hindi lang doon sa mga sa sektor lang, hindi lang sa sektor ng, let's say, yung mga farmers, pati yung sa mga ating mga estudyante. Para din doon po sa mga mga manggagawa at para naman sa ating mga farmers, no. So marami pong mga programa na binibigay po diyan, no. Naibigay na po. In fact, ang presidente is scheduled to visit Santos City, kung di ako nagkakamali, this week, no. General Santos, Iligan City, sa Thursday. He will be in Zamboanga, and on the 24th he will be in Tawi-Tawi. So sunod-sunod po 'yan yung mga pagbisita ng ating presidente. So I think this administration wants to make sure that yung kanyang kampanya before, no, na unity, he wants to make sure that the campaign promise that he has given to the people, to the electorate when he was running for the president, is now being fulfilled. No, it's being actualized by this administration, bringing the services of the government closer to the people. So yun po yung nakikita natin at nakita po natin for the past few months, at yung mga schedule po niya na bisita dito po sa mga ibang lugar sa Mindanao. So I would say na we are getting our fair share, no, in terms of the services that the government is delivering to different communities. Apo, at siguro maliho yung mga datos na nakakarating ko na tila pinapabayaan po ni President BBM ang Mindanao po. Oo, so syempre naman, kasi that the facts will not lie. The data will not lie. Kung makikita nyo naman po, hindi lang promise, pero talagang na-actualize po natin at nakita po natin kung paano po siya bumisita at bumaba sa Mindanao. In fact, we are very thankful because the first leg of his visit in farm, will be in Tawi-Tawi, and this is the farthest province in the Philippines, no. So makikita nyo for the past few months, he started in Luzon. You would see na yung farther province in the north, napuntahan niya, and even the south, the farthest province in the south. So kung makikita mo talagang pinupuntahan niya yung lahat ng mga probinsya, making sure that no one will be left behind, because that's actually where he stands, no, yung kanyang administration, that unity, no, and only through unity can we really achieve progress and development sa ating bansa. Apo, at kung habang nag-uusap po tayo, may nag-send lang po sa messenger ko, followers po namin dyan po sa Llano del Sur, at kung di ako nagkakamali, nasa 2,000 po beneficiary nakatanggap po regarding po dun sa AIX, yung sa DSWD, sa bayan po ng Ramain po, Congressman. Yes po, tuloy-tuloy naman po yan, yung mga AIX program natin, pati yung sa MAIP.
tuloy-tuloy naman po binibigay ito sa ating mga poor but deserving na mga recipients, no. Tuloy-tuloy naman po 'yan. In fact, yung sa akin lang, no, marami na po tayong napabigyan na hindi lang ho diyan sa hindi lang ho yung ayuda, no, na binibigay in terms of yung mga less fortunate, but even we also targeted yung mga estudyante kasi sa mga advocacies natin na nagbibigay ho tayo ng cash assistance sa mga deserving students. Tuloy-tuloy naman po yung ganyang programa at wala naman pong palya yung pagbibigay po natin ng mga services through the programs from DSWD, from DOLE, at yung mga from other agencies, no, na may mga programang pagtulong sa mga komunidad. Tulad po ng atin. At kung hindi ako nagkakamali, isa po kasi nagre-request po na dagdagan yung pondo doon po sa Marawi Rehabilitation. Ano na ho, development po doon, Kong? Yan, pag-uusapan po yan ng komite, no? Ang ad hoc committee on Marawi Rehabilitation. Dahil kung tatandaan nyo po, ang ating presidente, isa po yan sa mga priority niya, yung matapos na po yung rehabilitation. So kaya nga po yun ang naging basis nung kanyang pag-amenda doon sa Administrative Order number 9, yung creation ng Task Force Bangon Marawi. So ngayon, ang nangyari is under this new Administrative Order signed by President Bongbong Marcos, he streamlined yung mga other initiatives and efforts done by each member agencies ng Task Force Bangon Marawi na hindi pa natatapos yung kanilang programa at mga proyekto. So para mas madali, I think on if you ask me personally, it's an improvement in terms of yung releasing ng funds, no, kasi nagkakaproblema minsan po dahil sa delay ng pondo. Isa po yan sa mga factor. I'm not saying that that's the only factor, no. All I'm saying is there are several considerations, but one of the major factors where delay is has experienced by the people in Marawi City is that because of the funding na mention mo nga. So I guess it's easier now, it's faster. Kasi may special advisor, no? Tama po. Presidential advisor on Marawi Rehabilitation. So those agencies with pending programs or projects that are yet to be implemented or yet to be finished, doon na po ang agency na yon ang diretso pong diretso na pong magpopondo. Mas easier yung pag-outsource po ng mga pondo na yan. So sa palagay ko naman po within the administration, hopefully yun naman po ang promise ng ating Pangulo. Remember in last year's SONA, sabi po niya is he will make sure that Marawi City will rise up again during his watch, no? And we are hoping sana, and on the part of the House of Representatives, first time din po ito under the leadership of Speaker Martin Romualdez na na-create po yung ad hoc committee on Marawi Rehabilitation. So we parallel this committee with our counterpart in the Senate. So nabigyan ng focus yung rehabilitation at saka yung mga pangangailangan ng mga tao sa Marawi na relative doon sa yung ongoing rehabilitation as well as yung ongoing na compensation packages to those eligible to receive compensation, yung mga nasiraan po within the 24 barangays. At how about man po kung yung peace process po, alam naman po natin pagka sinabing Lanao del Sur, Mindanao, kumbaga minsan po dito sa Manila lagi po negative factor. Kumbaga kayo paano niyo po iniinggan yung mga local and foreign tourists na bisitahin po ang Lanao del Sur? Actually, yung sinasabi po natin na peace process, nagkaroon na po ng agreement Diba? May peace agreement na nga po yan. Although that's an issue between the government of the Philippines and in this case the Moro Islamic Liberation Front, kasi continuous pa rin po yung normalization track, no? Yun po yung mga decommissioning ng mga mga active
active members, no, ng mga armed mga active members ng Moro Islamic Liberation Front, and between the MILF to the OPAP, patuloy naman po yung in-implement, no. Kaya nga kailangan din ho natin makita yung yung pondo from the national government on how they would be able to how would we be able to fulfill yung process na sinasabi po ninyo in terms of the decommissioning ng ating mga combatants, no, ng MILF. But yung as far as peace and order is concerned, ang under the leadership of CSAF, si Romeo Browner, no, CSAF General Romeo Browner, alam naman natin na assign siya dyan sa Marawi. So yung mga remnants naman po nung responsible during the siege, no, patuloy naman po yung dinutugis ng ating gobyerno, ang ating kapulisan at kasundaluhan. So na-reduce po in numbers, so hindi naman po sila makakapost as an imminent threat, although we should not lay our guards down, no. We have to be vigilant kasi ang ganito pong klaseng mga criminal elements and terrorist organization ay pasok-pusok po yan because meron din hong kailangan tingnan when it comes to the connection and networking within the global terror network. So it's not really an issue that should be dealt exclusively by the government. We also need to expand more on establishing a security corridor with the other ASEAN countries, kasi alam naman po natin in 2017 hindi lang mga homegrown na mga armed terrorist members ang nakita po natin dyan during the 5-month-long battle in Marawi City, but even foreign fighters, no. So it's really a concern not only by this country, but it's also a concern that we share with other ASEAN nation. So thank God, sa ngayon ay relatively naman peaceful naman ng Marawi Auto. Sabi ko nga, may rehabilitation pa tayo na ginagawa at kailangan din natin ma-fulfill at makompleto yung ating rehabilitation stage, including the compensation packages that are to be released to the legitimate, no, legitimate beneficiaries, yung magfa-file po ng kanilang claims. At kung di naman ako nagkakamali, kumbaga talagang ang plano po dyan ng national government, dagdagan pa po yung pondo doon po sa Marawi Rehabilitation. Kailangan yan, kailangan talaga. Kailangan. I'm working on it kasi in fact, mayroon po tayong schedule to hold the public consultation. Hindi na ho ang bala ko sana, and I've discussed this with my co-chair in the Senate, si Senator Baton. I've discussed it with him na kung po pwede, let's go down to Marawi, bring the committee to Marawi so that we can also do ocular inspection para makita po yung mga already finished and completed projects. At the same time, yung mga hindi pa natatapos, so that we can also be attuned with the current status of Marawi rehabilitation, so that if fundings would be needed in the next GAA or in the next budget cycle, which is after the SONA of the President this July, we will start our budget briefing, ay mapalagyan po at mabigyan ng atensyon yung kailangang pondo para po patuloy-tuloy po yung programa ng ating rehabilitasyon ng ating pamahalaan under this administration doon sa pangangailangan ng rehabilitation ng Marawi City. At kami mismo kumbaga tututok po dyan at para naman po yung pangangailangan particular po dyan sa Mindanao, kumbaga lagi po natin pinag-uusapan dito po sa aming programa. At kami nagpapasalamat po Congressman Adjong si Alonto. Kong, mabuhay po kayo. At maraming salamat din po sa opportunity and magandang hapon po sa inyo. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target On Air.
Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang oras ay hatid sa inyo ng New Antipolo Coliseum at Angono Cockpit Arena. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Cayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Cayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.